Ikinatuwa ng mga kongresista ang hindi pag-issue ng Korte Suprema ng temporary restraining order sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya tuloy ang pagdinig sa April 14. Ito ay kinumpirma ni House Speaker Bogie D na magpapatuloy ang proseso laban kay VP Sara Duterte matapos na hindi magpalabas ng temporary restraining order or TRO ang Supreme Court. Ayon kay Speaker D, susunod ang Kamara sa kanilang constitutional mandate para sa isang patas at organisadong pagdinig base sa ebidensya. The House Committee on Justice will proceed through fair, orderly, and evidence-based process. Anya. Sa inilabas kasing direkteba ng Korte Suprema, hindi nito pinigil ang isinasagawang impeachment proceedings ng House Committee on Justice at pinagkomento lamang ang Kamara sa mga petisyon ni Duterte at isang grupo ng mga abogado na kumi-question sa constitutionality ng proseso. We welcome this as a positive development kasi ibig sabihin, walang PRO na na-issue ngayon, tuloy ang paglalabas ng ebidensya. So, the fact na pinapa-comment lang muna, that's a good thing na hindi mapipigilan. Kasi yun naman talaga ang inaasahan namin. We are hoping that this time around, the Supreme Court will exercise judicial restraint. Na wag na sanang makialam, na wag na sanang pigilan pa uli itong ongoing impeachment proceedings kasi kailan pa natin mapapanagot yung dapat mapanagot. Nanindigan rin si mamamayang Liberal Representative Laila De Lima na walang nilalabag ang House Justice Committee na batas at naaayon sa konstitusyon at House rules ang takbo ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. But again, it's all about avoidance of accountability. Yan ang nakikita namin sa committee. Na bakit pinibigyan na nga siya ng chance, dati umaangal sila na walang due process. Ngayon binibigyan sila ng due process. Pero bakit umiiwas pa rin sila? Mali na para sa amin yan. Ano ang iniiwasan nila? Kung wala silang tinatago, kung alam nilang meron silang magagandang mga depensa, whether sa preliminary investigation pa lang, that meaning dyan sa determination of probable cause or later sa trial before the impeachment court sa Senado, huwag dapat silang matakot humarap. So that's why ang nagiging feeling ngayon ng committee, I'm not sure though if I can really speak on behalf of the committee, I'm just one member, one ex-official member, and of course I'm the endorser of the Sabalia et al. Complaint, is that ano to, damn if you do, damn if you don't. Alam mo na, yung hindi nagrereklamo silang walang due process, hindi sila muna binigyan ng chance dati, dun sa dating impeachment complaint na directly initiated or filed by 1/3 or more than 1/3 of the members of the House. Tapos ngayon binibigyan sila and strictly in accordance with the rules of proceedings before impeachment proceedings ng House na may karapatan at nabigyan ng mandato ng konstitusyon to enact with its own rules of procedure. So nandyan yung rules of procedure na sinusundan lagi from the very start up to now. Walang linalabag, walang dinideviate substantially or substantively ng Committee on Justice in handling this case, especially by its chairperson. It's very competent fair and competent chairperson. Tapos, nagrereklamo na naman sila. Kasi if you take a look at the petition, although I'm not supposed to really discuss, no, on the merits, kasi nga the sub judice rule, pero parang broad stroke lang. Siguro naman di yan magiging questionable. You know, broad stroke. Kung makikita mo yung mga grounds, para bang every step of the way, questionable. Every step of the way, sa kanila, unconstitutional daw. Sabi ng petitioner. Doon pa lang sa pag-refer, unconstitutional na daw. Kasi wala daw plenary session. Formal debate sa plenary session. Tapos doon na naman, nag-raise na naman silang issue ng one-year bar rule. Nung in-initiate na, barred na naman daw ng one-year bar rule. Ngayon na naman, na malapit na tayo magsimula, sa next stage, the most important stage, determination of probable cause, sinasabi na naman nila, hindi nila pwedeng gawin yan. Kasi hindi ito trial. Hindi kayo pwedeng
issue ng mga compulsory process like subpoena. Ililinaw na nga yun. Hindi ito full-blown trial. So every step of the way, parang kini-question nila, pinapadaan nila sa butas ng karayom yung impeachment proceedings when it's not supposed to be the case. Kasi the primary, the most significant threshold here is accountability. And again, the most significant standard here is that the House of Representatives, through the Committee on Justice at this point, in the determination of probable cause, ito ay isang sui generis constitutional process, a class of its own. Hybrid ito. Hindi yung strictly na legal, hindi rin yung strictly na bara-bara lang. Pero kailangan makita, at least man lang initially, yung mga ebidensya na makaka-determine talaga na an impeachable offense has been committed and that the respondent, VP Sara, is probably guilty of that impeachable offense. Yun ang threshold sa probable cause na meron parang some showing of the elements of the impeachable offense pero hindi pa yung pinaka full, complete, and definitive elements kasi yun i-establish sa Senado as an impeachment court. So ano to? Pinipigilan lahat, kada stage maliraw. Sinusundan lang naman ng committee yung rules. Samantala, naniniwala si House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na kaya tumakbo si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema dahil ayaw ng kanyang kampo na maisalang sa impeachment proceeding si Ramel Madriaga. Maliban dito, sinabi ni Ridon na ginagawa ng kampo ni Duterte ang lahat ng paraan para hindi malantad sa sambayanang Pilipino ang kanya umanong unexplained wealth. I think talagang iniiwasan nilang maisalang si Ramel Madriaga. At maisalang po para makita ng publiko yun pong mga bank at financial documents para maipakita po yung unexplained wealth sa ating pangalawang Pangulo. Ani Ridon sa isang panayam nitong Huwebes. Si Madriaga ang magsasabi sa House Committee on Justice sa Martes, April 14, kung saan dinala ang confidential funds ni Duterte sa Office of the Vice President or OVP at Department of Education or DepEd. Bagamat hindi pa kasama ang mga bank records ni Duterte sa ipinasupina ng komite, ay posibleng isa ito sa nais ng kampo ng pangalawang Pangulo na iwasang mangyari dahil malalaman ang kanya umanong unexplained wealth. Gayunpaman, bigo si Duterte na hadlangan ang pagharap ni Madriaga dahil hindi naglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema. Kaugnay nito, naglabas ito ng supina para humarap si Attorney Michael Powa, ang abogado ni Bice at dating spokesperson ng Department of Education noong panahon ni Duterte. Pinasusumiti sa kanya ang mga isunumite ng Department of Education sa Commission on Audit, kaugnay sa kinwestyong paggamit ng confidential funds. Naglabas din ng Committee on Justice ng supina para kay NBI Director Melvin Matibag para humarap sa komite at isumite ang mga records sa isinagawa nitong investigasyon kaugnay ng naging pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Magandang kikwentuhan natin ngayon. May mga balibalita ng namumuong kudeta umano sa Kamara, mga kabunyog sa pangungunaan niya ito ni Sara Duterte, ni Sara at ni Gloria. Yun. Hindi ito hindi ito gawa-gawa lang natin. Balita ito sa Abante, mga kabunyog. Bakit kaya? Bakit parang umuputok itong balita ng posibleng kudeta para ang maging speaker na ng Kamara ay si Gloria? At ito'y plano umano ni Sara at ni Gloria. Dahil nga umiinit na ang impeachment ni Sara, talagang hindi niya na mapipigilan ito, wala namang nakuhang TRO sa Korte Suprema. Tuloy na ang hearing proper sa April 14. May subpina na kina Matibag at Puwa. Itong si Puwa, sinubpina ito dahil sa confidential funds. Ayan. Kapag nag-appear yan si Puwa, gigisahin yan.
Gigisahin yan tungkol sa confidential funds. Si Matibag naman, sinugpi na dahil tungkol doon sa mga marami kasing nakuhang ebidensya ang NBI gustong malaman ng Justice Committee yung tungkol sa pagbabanta ni Sara na ipapatay si PBBM, si Lisa Araneta at saka si dating Speaker Martin Romualdez. O dito, maraming mabubunyag dito sa pagdinig na ito pag nag-appear si Matibag. Kaya mukhang nakikita na ng kampo ni Sara, kailangang mapigilan. At ngayon, pumuputok ang balita, may nilulutong kudeta sa Kamara sila Sara at Gloria. Ayan mga kabunyog, pag-usapan natin yan maya-maya. Ha? Huwag kayong aalis. Ito mga kabunyog, itong balita ngayon, unang-una muna, yung subpina ng Justice Committee sa NBI kay attorney o kay Director Melvin Matibag, nilabas na yung subpina. Itong subpinang ito ay napaka-importante. Napaka-importante nito kasi ang subpina sa NBI tungkol doon sa inamin mismo ni Sara Duterte na siya'y nagplano ng asasinasyon. Mayroon na siyang kinuhang assassin o papatay umano sa presidente, sa First Lady at kay dating Speaker Martin Romualdez. Ngayon mga kabunyog, yang bagay na yan ay inimbestigahan mismo ng NBI. Pinalalim ng NBI kung ito yung banta ba na yan ni Sara ay joke lang, magbibiro lang o talagang mayroong katotohanan niya. Lumalabas sa investigasyon ng NBI, hindi simpleng biro yun. Marami daw na natuklasan ang NBI na mga ebidensya na seryoso yung sinabi na yan ni Sara. Malamang, nalaman ng NBI na may kinausap nga si Sara at malamang o malaki ang posibilidad nakuha itong impormasyong ito ng NBI. At sinugpi na si Attorney Melvin Matibag sa April 14 para dalhin niya yung mga recordings. Yung mga recordings o yung mga findings, yung mga nalaman ng NBI sa investigasyon nito. Kasi nagsagawa nga ng investigasyon ng NBI. Kasi hindi naman siyempre simpleng biro yon. Kahit ang sinasabi ng kampo ni Sara ay biro lang daw yon, hindi. Actually, nung sinabi yun ni Sara, galit na galit talaga siya. Sinabi niya yun, naka-livestream. Kasi tinatanong siya ng kanyang mga supporters kung ano bang plano ni Sara kung may mangyari sa kanya, halimbawa lang. Sabi ni Sara, pinagyayabang niya doon sa mga supporters ng Duterte. Mayroon silang live stream na Zoom noon. Pinagmalaki niya, wag daw mag-alala kasi siya daw, nakaplano na yan. May kinausap na daw siyang assassin na papatay kay Pangulong Marcos at kay First Lady Lisa Araneta at kay dating Speaker Martin Romualdez. Seryoso daw yan. Ngayon, yung seryoso na yan na banta ay inimbestigahan ng NBI. At marami daw nakuhang mga nakumpirma ang NBI. Ngayon, yung mga resulta na yan ng investigasyon ng NBI, sinugpi na ngayon ng Justice Committee. Yung mga recordings ng NBI, yung mga findings ng NBI, tungkol dyan sa banta na yan, anong natuklasan nila, kasi mabibigat daw yung mga ebidensyang nakuha ng NBI sa investigasyon nila. Ipipresent ito sa hearing sa April 14. Kaya sinugpi na si Attorney Melvin Matibag para dalhin yung mga anumang records ng NBI, anumang findings ng NBI tungkol dyan sa pagbabanta na yan ni Sara Duterte na ipapapatay ang Pangulo, ang First Lady at si dating Speaker Martin Romualdez. Kaya seryoso to mga kabunyog. Actually, sabi nga ng mga kongresista, kahit pa
hindi na lang tingnan yung issue ng confidential funds. Kahit na wag nang tingnan yung iba pang mga issue, ito na lang, yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, para sa maraming kongresista, sapat na ito bilang probable cause para ituloy ang impeachment ni Sara. Kaya ito mga kabunyog, sinugpi na si Attorney Melvin Matibag at sa sugpi na kay Attorney Melvin Matibag nakalagay doon, dalhin niya yung kanyang mga findings, yung mga dokumento, recordings, lahat. At siya mismo ay sinusugpi na rin, sugpi na ad testificandum. Kasi tatanungin siya doon sa mga findings ng NBI. O yan mga kabunyog Ngayon, ano ito, dahil dyan, nakikita na ngayon ng kampo ni Sara na hindi naman nila napigilan yung camera. Mukhang nagpa-plan B na sila na palitan ng speaker. Kasi hindi nila makontrol ang camera eh. So yan mga kabunyog. Ito, seryoso itong seryosong bagay ito. Itong tungkol dyan sa pagbabanta ni Sara. Nung nasukol na kasi si Sara, ang palusot niya, joke lang naman daw yun. Ano ba naman yan? Actually, yan yung sinasabi ni yan yung sinasabi ni Congressman Bong Suntay, yung bastos na kongresista. Ngayon, tahimik na yon kasi grabing negative na backlash sa kanya. Actually, yan yung sinasabi niya. Hindi naman yan niya yan. Yang bantaan niya na yan ni VP Sara, hindi naman dapat siniseryoso yan. Kumbaga, sabihin mo pang naglalaro sa isip niya yon na ipapatay ang Pangulo. Pero hanggat wala namang hanggat wala namang ginagawa na aktwal tungkol sa plano na yan, wala namang kaso yan. In-example niya pa yung halimbawa daw si Ann Cortez, nakita niya daw sa Shangri-La, ang ganda pala, pinagnasaan niya, hanggang pagnanasa lang naman yun, hanggat wala naman siyang ginagawa na aksyon, hindi naman siya pwedeng makasuhan tungkol doon. Yun, di ba? Ganun yung paliwanag nila. Kaya yung sinasabi daw ni Sara na parang gusto niyang pugutan ng ulo ang Pangulo, yun ang gusto niya. Pero hindi niya naman yun, wala namang kaso kung yun lang naman ang desire niya o yung gusto niyang mangyari. Ganun ang depensa ng kampo ni Sara doon. Kaya lang, sabi ng NBI, hindi, may nakita talaga silang mga ebidensya, may nakuha silang mga ebidensya na talagang may ginawa si Sara. Mukhang may mga kinausap at naimbestigahan yan ng NBI. Yan ang ipipresent sa hearing sa April 14. So, mabigat itong tungkol kay Matibag. Mabigat itong sugpi na kay Matibag sa April 14. Mga kabunyog, abangan natin to. May mga malalaman tayo. Marami tayong malalaman na hindi pa natin alam nung Kasi nung dati, pa lang yan, wala pang investigasyon yung NBI niyan. Alam natin yung sinabi ni Sara kasi napanood natin yung video. Alam natin yung pagbabanta niya, yung sabi niyang may kinuha na siyang assassin. Alam natin yun. Pero nagsagawa nga ng dagdag na investigasyon ang NBI at maraming nakuhang mga ebidensya. Yan ang ipipresent yan sa April 14. Kaya medyo natataranta na ang kampo ni Sara ngayon. Diyan pa lang sa ibubunyag ni Matibag na mga nakuhang ebidensya at mga testigo ng NBI, mukhang problemado na talaga si Sara. Problemado na. Kaya talagang pinipilit nila sanang makakuha ng TRO mapigilan itong hearing sa April 14. Kasi mahuhubaran talaga si Sara Hindi lang sa korupsyon. Kahit yung tungkol sa pagbabanta niya na yan. Sa buhay ng Pangulo. Yung sinasabing joke only yan lang yon, biro lang, hindi. Mayroon daw mga testigo Mayroong mga ebidensya. Ngayon, ang isa pa mga kabunyog na sinugpi na, si Attorney Michael Puwa. Sinugpi na rin. Nabasa ko yung sugpi na kay Michael Puwa Sino ba si Michael Puwa? Si Michael Puwa ay dating Chief of Staff ni Sara Duterte. Dating Chief of Staff, dati siyang tagapagsalita ng
ni VP Sara, itong si Puwa. Ngayon, bakit sinubpi na si Puwa? Sinubpi na ito, Michael Puwa. Yan, ito, nabasa ko. Subpina ad testificandum. You are hereby directed to appear before the Commission on Justice at the Committee on Justice on April 14, 2026, 10 a.m. To testify on matters relevant to your tenure as Chief of Staff of the Secretary of the Department of Education from 2022 to 2023 relating to the use and liquidation of confidential funds by the said department and to submit the following documents. Document, Department of Education submissions to the Commission on Audit. Purpose, for the committee to be apprised of the documents submitted to the Commission on Audit relevant to the use and liquidation of confidential funds by the Department of Education. Yan. Yan mga kabunyuga. Kaya itong si Michael Puwa, Chief of Staff ni Sara sa Department of Education 2022 to 2023. Ngayon, itong si Puwa ay sinubpi na para dalhin yung mga dokumento na sinabmit nila sa Commission on Audit tungkol sa liquidation ng confidential funds ng DepEd. Actually dyan, isang malaking intriga dyan sa DepEd, alam nyo kung alin? Alam nyo kung alin mga kabunyog? Yung mayroong ilang milyon yun, malaki yun. May activity ang AFP para sa mga youth. Kumbaga yung AFP, mayroon silang activity. Alam nyo ba yon yung kwento na yon? Yung AFP may activity para sa youth. Malaking pagtitipon. Siyempre malaking nagastos. Malaking event. Ngayon, ang ginawa ng DepEd, pinalabas nila na yung confidential funds ni Sara ang ginastos doon. Kaya sa liquidation ng confidential funds ni Sara, yung attendance doon sa activity ng youth na inisponsoro ng AFP, yung mga liquidation doon, yung mga resibo, ginamit, linagay sa confidential funds para maliquidate. Kunwari, nagamit doon sa activity na yon o sa event ng youth ng na inisponsor ng AFP, yung confidential funds ni Sara. Ay, yun naman pala, hindi. Parang, pinalabas lang na yung event na yon ginastusan galing sa confidential funds ni Sara. 15 million. Tama si Leader Uyala. Leadership Summit ng Youth. Doon pa lang makita mo na yung makita mo na ngayon doon pa lang yung corruption, yung katiwalian. Bakit mo kiniklaim na yung pera ng confidential funds ng DepEd ginamit doon sa activity ng AFP? Ay, ayon sa AFP, ang ginamit doon, budget ng AFP, hindi naman galing sa DepEd. Doon pa lang huling-huli na. Isa yan sa itatanong dyan kay Puwa. Kasi siya yung Chief of Staff ni Sara ng DepEd ng 2022 to 2023. At siya pa yung tagapagsalita. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Ano na ito? Marami pang ipapaliwanag yung mga safe house na ang mahal-mahal. Nirentahan galing sa confidential funds. Ang mahal-mahal. Ipapaliwanag yan. Actually, marami ditong pag itong si Puwa umattend, ewan ko, baka tulad din siya nila Zuleika Lopez at Kihi na naman. Pag tinatanong na, biglang mag-high blood, dadalhin na naman sa veterans. Diba? Ganun yung nangyari dyan sa mga tao ni Sara eh. Pag nakasalang na, nag-high blood na, nagpapalpitate na, tapos chine-check up na ng doktor, aalisin na muna. Diba? Sila Zuleika Lopez, yung Paharda, Acosta. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Pero, ang tanong muna, a-attend kaya si Puwa? Yun ang tanong. A-attend kaya? Nung una, ang sabi ni Puwa, hindi daw niya aatrasan. Pag nakatanggap daw siya ng subpina, aanuhin niya daw yan. Tatanggapin niya daw yan. Yun ang sabi ni Puwa.
Pero ngayon kasi, ang stand ng kampo ni Sara, hindi nila kinikilala yung Justice Committee. Oh, sa tingin ang ano nila, walang due process ang unconstitutional daw yung Justice Committee hearing na yan. Kaya ewan natin kung a-attend pa yan si Uwa. Pero pag hindi siya umattend, may nakalagay dun sa baba eh. Oh, may nakalagay dito sa binasa ko yung subpina kay Puwa eh. Oh. Failure to comply with this order is subject to penalty under the law. Oh, yan, patay. Ha? Patay. Oh. Ano ito? April 7, 2026. Nung isang araw. Oh, kaya lang, ang pwedeng palusot na naman dito ni POA, pinadala kasi yung subpina sa Fortune, Narbasa, and Salazar. Baka sabihin na naman ni POA, hindi naman ako naka-receive eh. Pinadala kasi sa law office nila Fortune. Anyway, kung hindi pa man yan umattend si POA sa April 14, pipilitin yan ng Justice Committee. Kaya hindi niya pwedeng baliwalain yung subpina na yan kasi may warning dito. Failure to comply with this order is subject to penalty under the law. Kukontempt siya, ipapa-aresto yan, parang katulad din yan kay Roque. Sige, abangan natin kung hanggang saan ang ni POA. Pero ito? Siya yung pinatawag para magpaliwanag ng confidential funds ni Sara sa DepEd. Ito kasing si Sara Duterte matakaw sa confidential funds eh. Saan ka nakakita? DepEd secretary ka, may confidential funds. Alam niyo mga kabunyog, ang confidential funds sa intelligence funds, tungkol yan sa intelligence gathering. Ang intelligence funds, tungkol yan sa intelligence gathering. Ang confidential funds, national security din. Sa totoo lang, yung mga ISAP, Intelligence Service of the AFP, yung mga NICA, National Intelligence Coordinating Agency, NSC, National Security Council, yung mga yan, yung mga ahensya na yan, obvious yan na mayroon na kailangan talaga niya ng confidential funds, intelligence funds. Pero yung DepEd secretary ka, si Sara Duterte lang ang DepEd secretary na nagkaroon ng confidential funds. Alam niyo kung magkano yung binigay sa kanyang confidential funds noong 2023? 500 million. Tapos si Sara Duterte din lang ang vice president na may confidential funds. Si Leni wala namang confidential funds. Walang confidential funds si Leni. Kasi ano naman paggagamitan mo ng confidential funds? 'Di ba? Ano ka lang naman naghihintay ka lang pag may nangyari sa presidente, papalit ka. O anong role mo? National security? Ay may trabaho ng national security ang presidente. Kaya lang sa totoo lang talaga, yung mga confidential funds na yan ni Sara, binulsa lang naman yan. Kaya nga nang pinapaliquidate kung saan nagamit, ayun na, Mary Grace Piatos. Tapos yung event ng youth sa AFP, niliquidate, kanila daw yun, samantalang hindi naman kanila. Yan yung totoong nangyari dyan. Ngayon, yan ang ipapaliwanag ni POA. Yung liquidation nila ng confidential funds ng DepEd. Ngayon, ewan natin kung a-attend itong si POA. Kasi sinumpi na siya eh. Pag hindi siya umattend, yan? Failure to comply with this order, sabi dito. Iko-contempt siya niyan. Anyway, abangan natin mga kabunyog. Abangan natin. Kaya lang, ang lumilitaw talaga, si Sara Duterte nakakaramdam na tulad niyan, si Matibag. Matindi ang isisiwalat ni Matibag tungkol sa pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo. Si POA, pinapatawag. Pag hindi pa yan umattend, isa-cite in contempt yan. So ngayon, may mga balibalita ngayon, ang isa yata sa plano nila Sara, mapalitan si Speaker Budgie D. Magkukudita daw sa Kamara eh. Yan yung nabalibalita ngayon. Balita ito sa Abante na may pinaplano daw na kudeta sa Kamara, si Sara saka si Gloria ang nag-uusap para palitan si Speaker Budgie D. Ipalit si Gloria. Yan Ano yan? Hindi po yan ako sa akin galing. Galing ito sa Abante. Balita ito.
Basahin ko yung title ng balita. Ha, mga kabunyog. Ayan o. Speaker D out, GMA in, kodita sa Kamara, umuugong. O, ngayon po ito. Kodita sa Kamara, muling umugong, GMA ipapalit kay D, April 9, 2026. Ayan o. Ito, kodita sa Kamara, muling umugong, GMA ipapalit kay D. O yun. Ngayon, sino daw ang nagpaplano? Si Sara. May mga kinakausap ng mga kongresista, Mindanao. O syempre, pagdating sa Mindanao, ano yan ni Sara Duterte? Marami siyang kausap dyan. Saka dun sa Cebu, yung mga kongresista doon. Si Gloria naman, marami din yan mga kausap ng mga kongresista sa Luzon. O, nagpaplano daw yung dalawa. Mukhang kasi hindi napigilan ng Korte Suprema eh. Hindi naglabas ang Korte Suprema ng TRO. Oh, pag hindi natigil yung impeachment ng Kamara, yung Justice Committee, mahuhubaran talaga si Sara. So ngayon, ang sabi dito sa Abante, nag-uusap si Gloria at saka si Sara para mapalitan si Buji D. Kasi pag napalitan yung speaker, pag si Gloria na yung speaker, ano na yan? Pwede nang mababago na yan. Hindi na yan matutuloy yung impeachment na yan. Kumbaga, seryoso ito, balita ng ng Abante. Na-monitor daw si Sara at saka si Gloria na may mga meetings, pag-uusap ayon sa Abante At ang pag-uusap na ito ay ang pinaplano sipain si Buji D bilang speaker tapos ipapalit si Gloria. Bakit? Para mapigilan ang impeachment. Kasi yan pag hindi napigilan yung impeachment, makakarating talaga sa Senado yan. Kumbaga, lahat ginagawa ng kampo ni Sara lumapit sana sa Korte Suprema para maglabas ng TRO para hindi matuloy na ang hearing ng Justice Committee. Wala namang linabas na TRO. So, ang move ngayon, magpalit na lang ng speaker. Pag si Gloria na ang speaker, ipapatigil niya ng impeachment. Hindi na matutuloy yan. Kaya lang, ang tanong, makuha naman kaya nila yung required na bilang 160 ang kailangan daw na na kongresista. 160. Kaya lang, ang sabi sa balita, binasa ko yung balita ng Abante, 30 pa lang ang kukumbinsi ni Gloria at ni Sara. 30 pa lang daw. 30 pa lang. Pero ang sabi naman, nagsisimula pa lang. So, wag din natin maliitin tong dalawang to. Alam nyo, dyan nagkamali si dating Speaker Pantaleon Alvarez. Nung panahon, si Alvarez, ang akala niya dahil malapit siya sa presidente kay Digong, hindi siya matatanggal. Minaniobra siya ni Gloria sa ni Sara. Pagkatapos nalaman na noon ni Pantaleon Alvarez, mayroon ng bilang mayroon ng sapat na bilang si Gloria. Siyempre, gumalaw si Sara. Hanggang sa si Digong, nung tinanong kung anong stand, ayaw niya nang makialam. Sabi niya, wala na akong magagawa dyan. Hindi ko yan mapigilan ng anak ko na yan. Sinong naging speaker ng Kamara noon? Si Gloria. Sinong nagmaniobra? Si Gloria at saka si Sara. Sinong sinibak nila, pinalitan? Si Pantaleon Alvarez. Si Panti. Kahit pa malakas si Pantaleon Alvarez noon kay Digong. Pero ito naman kasi, ang pagkakaiba naman kasi nito, nung panahon kasi, kahit naman si Gloria, tao rin ni Digong. Ay ito kasi si Gloria kasi kapag pinalitan niyan si Buji D, ibig sabihin niyan lalaban na ang Kamara sa administrasyon. Si Buji D mayroon niyang 40 na kongresista at ang partido ni Buji D ay Partido Federal, yung partido ni Sandro Marcos at saka ni PBBM mismo. So, alangan naman yung 40 na yan. Susuporta kay Gloria, hindi yan. Yung lakas CMD ni Martin Romualdez, hindi rin yan sasama sa kay Gloria o kay Sara. Maliban na lang kung yung mga kongresista na malapit kay Martin Romualdez kakalas sa
Hindi natin alam. Kaya nga ang tanong dito, totoo ba? Seryoso ba yung kakasuhan si Martin Romualdez ni Buying Rimulya? Kasi kung totoo yun, kung totoo nga yun, nakakasuhan si Martin, baka nag-uusap si Gloria at saka si Martin. Kasi alam naman natin na si Gloria at si Martin ay magkasama yan sa CMD noon pa. Mentor actually ni Martin Romualdez si Gloria eh. Matagal ng miyembro o leader ng Lakas CMD si Martin at ang pinuno nila ay si Gloria. Kaya lang nagkahiwalay sila dahil nga dito sa Duterte at Marcos. Mas sumama si Gloria sa Duterte. Siyempre si Martin naman, pinsan niya ang Pangulo. Kaya lang, kung totoo kasing kakasuhan si Martin, siyempre maraming mga posibleng mangyari sa Kamara. Hindi natin alam. Anyway, mga kabunyog, magtatanong-tanong tayo. Ha? Ano nga bang nangyayari? Totoo ba na may galaw sila Gloria at Sara na palitan si Bujidi? Nakaano kaya ito? Magtagumpay kaya ito? Sa ngayon kasi, nung binasa ko yung news article, ang sabi, 30 pa lang ang kumbinsi ni Sara at ni Gloria. Ay 160 yung kailangan. So mahirap-hirap yung 160. Mahirap-hirap. Ha? Maliban na lang kung galit na ang mga kongresista sa administrasyong Marcos. Diba? Maliban na lang. Anyway, ngayon pa lang naman lumabas yung balita. Magtatanong ako sa mga kaibigan. I-update ko ulit kayo kung anong lumitaw sa aking pagtatanong. Ha? Pero ngayon, ang lumitaw sa balita ngayon, may niluluto daw na kudeta sila Sara at Gloria sa Kamara. At mayroon na daw 30 kongresistang nakumbinsi. Ang problema, 160 ang kailangan kumbinsihin. Kung magtatagumpay nga ba ito o hindi pa natin alam. Bakit naman kaya ginagawa yan? Ay siyempre, hindi naglabas ng TRO ang Korte Suprema eh. So ang isa pang paraan ngayon, mapalitan ang liderato ng Kamara para mapigilan ang impeachment. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.